Since meron pa ako itatanong kasi sa panahon ngayon na pag-uusapan si Kris Aquino, alam ko naman naging malapit ka rin o kaibigan mo si Kris. At kayo rin, alam ko, nakilala niyo si Kris. Yeah. Ano yung mga tanging alaala na pwede mong i-share mo? Si-share mo na. Hindi ko makalimutan kay Kris nung time na nag-ABS pa ako lagi. Meron akong naging, not naman kaalitan, but medyo nagkaroon ako ng problema with a certain person. And then nung in-interview siya, alam mo, pinagtanggol ako ni Kris talaga. Kasi nung time na yun kasi nakakasama ko siya, lumalabas kami, nung time na sila pa ni si Bisaya din yun dati. So we went out one time and then nakilala niya ako. Kumbaga, since nakilala niya ako, mas ako yung pinagtanggol niya dun sa situation. And then, for example, pag nasa ABS ako, I make it a point to go inside her room pagka nandun ako. And then, she's always pleasant. As in talagang, alam mo na, alam mo na genuine na tao. Kasi pag meron siyang nakikita hindi maganda sa'yo, ayaw niya. She will really tell you yung parang, girl, bis ka ng hindi, the color doesn't compliment you. She will say it in a nice way, but she will tell you na hindi bagay sa'yo yung... So may iba pala siyang character na... Hindi yung parang pag nakikita yung ang ganda. Kasi sabi nila taklesa, di ba? Pero sabi ng marami. Hindi, sa akin, based on my experience kasi ito yung na-experience ko with her Prank ka siya, but not in a way na parang to hurt you. Kumbaga, for me sa experience ko sa kanya, she's really nice to me. Yeah, she is. Just nakita ko talaga sa TV. Di naman niya ako kailangan na pagtanggol Diba? But for her to say na, I know her. She's not like that. Kumbaga, ako nun parang wow, for someone... for someone like her, parang na ipagtanggol ka ng ganyan. Isang Kris, di ba? So, sa isang tao. Hindi kasi pag si Kris, pag minahal ka, talagang... Medyo habang pinapakinggan ko kayo, parang biglang nag-flashback yung mga moment na nakasama. Kahit sandali lang naman. Na parang nagkaroon kasi kami ng reconnection. Parang naging magkaibigan kami nung presidente si Pinoy. Maingat sila na pamilya. Napaka-maingat. Kung nasa pwesto sila, wala kang nakita ang kayabangan. Iningatan yung pwesto ni President Noy. No? And na-meet ko siya because of Tito Boy. Siyempre, that time, Kris Aquino, sila yung medyo nasa posisyon, ingat ka. Pero makita mo yung totoong tao natin. And then, siyempre, kaya sinabi ko reconnection, tumagal ulit at nag-worry ako nung napanood ko siya minsan na may sakit. So I was trying to find ways to reach her at mamamusta. So, tinanong ko and then natabi ko yung number niya sa mga halos 14 years na yata number. Tinry ko lang ma-text, kamusta ka na? Baka pwede ka magalaw. Kumayag naman siya, sige. So nung nakita ko, siyempre lahat, wala akong idea kung anong itsura niya dahil matero siya nakita. Siyempre hindi ko pinaramdam na parang naawa, no? Nandun pa rin ako. Dahil nakita ko yung kanyang pagiging compose. Matatag. Yes, very composed. Nakita ko kung paano siya magmahal sa kanyang mga anak. Doon sa ilang panahon na lagi ko siyang dinadalaw, naging very observant ako. And parang sabi ko, mas na-appreciate ko yung Kris Aquino dahil baka hindi ako nagkaroon ng time nung makilala siya nung nandun siya sa peak dahil sobrang busy. Pero mas na-appreciate ko dahil tama yung sinabi mo, iintindihin ka niya. Uy, kamusta? Kumain na ba kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Siya mismo ang nag-iisip. And hindi ko makakalimutan dahil during one of our discussion, parang narinig niya ng birthday ng anak ko. Yun, very generous kasi si Kris. Naghahanap siya kung ano yung possible na to make you happy. Uy, para sa anak mo ito bigyan mo happy. Isipin mo yung pinagdadaanan niya ng gano'n. Iisipin niya. So, of course, ang prayers natin, no? Sa kanya na gumaling. Gumaling na siya. Actually, ako rin may i-share, no? Si Kris, nung una hindi ko naman talaga yan, bago ako, hindi ko pa siya kilala eh. Nakikita, di ba, napapanood ko lang. Naalala ko noon,
Una kong naging nung time na yun, si Liz Uwe. Okay. No? And then Ai. Doon niya nakuha yung number ko eh. Tapos tumawag sa akin ng Joby, may tatawag sa'yo si Madam. Sabi ko, sinong Madam? Gabi yun, nandito ako sa Shangri-La, alas 10. Tawag siya, "Hi, this is Miss Chris Aquino." Doon ko unang na-meet si Chris Aquino. At si Chris Aquino ang unang-unang nagdala sa akin sa TV. Yung Chris TV ho yun. At itong pinakamaganda kasi sa lahat ng mga manghuhula na na-meet, kasi meron siyang mga guest, diba? Ako lang yung sinabihang paborito ni Chris Aquino. Kaya pag nag-guest ako noon, sabihin, my favorite psychic and my tarot card reader, Joby Vargas. Yun, isang malaking bagay na yun para sa akin. Kasi maging paborito ka ni Chris, nako, di ba? Iba. Kaya yung mga tao sabi, Joby, ikaw pala ang paborito niyang manghuhula. Kaya doon ako nakilala talaga. Sa katotoo yung sabi mo, kapag si Chris, prangka, pag sasabihin niya sasabihin niya kung, "Oh my God, Joby, hindi ko gusto yung mukha mo sa camera." Wala kang... Pero hindi gano'n. Parang hindi bastos. Parang sabi niya, kasi wala kang make-up. Gano'n. Lipstick kay Joby. Gano'n, di ba? Sabi niya, no? Tapos maganda naman yun. Tapos ngayon naman, pagkadating ko naman sa susunod na guest ko, sabi niya, "Oh my God, Joby, nag-improve ka, ha?" Tapos sabi niya kay Abi, di ba? Gumanda si Joby. Gaganon siya na. Kasi may irita siya pag nakikita sa parang hindi tama. Ayaw niya yung gusto niya pag humaharap ka, maganda siya, dapat pati yung niya, kailangan, ako hindi ko ugali mag-makeup. Talagang never ako nagme-makeup. Kasi nga, nung pag nag-guest ako, dapat si Joey lagi naka-makeup. Ganoon. Naka-makeup ka, nagme-makeup ka. Nung panahon na yun, talagang bago ako pumunta sa show, makeup talaga ako. Kaya sasabihin niya, "Oh, Joey, nag-improve, ha?" Gusto ko si Joey ngayon, pati yung buhok niya, pinablower niya, ganoon. So, ang bait-bait sa akin ni Chris talaga. Most of the time, misinterpreted siya. Pero minsan kasi pag hindi mo naman, kung kasi minsan nakikita mo sa TV, sometimes kasi talaga, hindi ganun in person. Kasi syempre, bilang mga artista, syempre we have to give the best na kung anong meron sa amin, di ba? But outside of the camera, iba din yung personality namin as pero si Rico, totoong tao. Rico, medyo ikaw yung magsalita parang may hugot, Hindi naman. Parang hindi naman hugot. Sabihin natin na ba tong sobra siguro naging close kayo at medyo hindi sobrang close. Parang naiyak ka eh. Anong reason ng pag-iyak na yun? Then nabitin ako dun sa oras na sana trinay ko rin sana na mapuntahan siya. Trinay ko sana na madalaw siya, personal, makamusta. Pero unfortunately, yung visa ko nagka-problema. So, medyo nalungkot ako ng gusto. Kasi parang nakukulangan ako nung panahon na sana madugtungan pa yung pagsasama namin. Yung pagdalaw, pagpunta, pagkwentuhan, di ba? Pag yung nakikilala mo yung tao na ito pala siya na nawala yung mga perception mo na akala mo kung isang sikat na Chris Aquino ay ganito. So, pinagpe-pray ko everyday sa taong mapapalapit kay Chris. Mapapamahal naman talaga. Kasi kahit anong gender mo, hindi dahil sa may mali siya, kahit sino, yung dapat sana oras na intindihin niya para sa sarili niya pa, pag nakita siya parang may kailangan siyang magawa para sa'yo, no? She will offer something, kung halimbawa, nalaman niya na, may ginagawa ka pang ganito, baka may makatulong sa ganyan. Alam mong gagawa siya ng paraan para may maitulong. Pero kung papansinin niyo, yung situation niya ngayon, kahit alam natin na hirap, in pain siya, pero pagdating saan, parang ang lakas niya. And I'm sure para siyang very strong woman. Yung letra por letra binitawan niya dun sa bawat interview ni Tito Boy. Nakita mong pinapakita niya sa buong mundo na pinipilit ko lumaban. Di ba? At pinikap ng lahat ng mainstream media, social media. Tsaka Chris Aquino. Pinikap. Yung sinabi niya, "I refuse to die." Dahil posibleng malapit na nga siya doon eh. Pero talagang, dahil sa panahon na, pero yun na nga sinabi niya, "I refuse to die." Dahil nga sa mga bata, di ba? Siyempre, gusto pa niya. Sa mga nagdadasal, sabi niya. Sabi niya nga sa maraming mga nagdarasal para sa kanya.
And I'm sure lahat tayo dito. Lahat. Madami na. Gusto natin na sana dumating ulit yung Sana. panahon na Gusto ko pa siya makita. Oo. Yeah. May no, show siya, no? isang brilliant na Chris Aquino pagkausap mo. No, nagkaroon ako kasi ng moment na Totoo yan. makausap siya eh. Totoo yun. Na parang yung napaka-retentive ng memory, yung mga nangyari as far as the histories are concerned. Yes. No, maaaring napag-usapan namin about sa history. Natatandaan niya lahat yung nangyari kay Senator Benigno Aquino, yung nangyari kay President Cory, lahat yun parang nandito lang. No, so makikita mo si Chris may gift talaga na sobrang talino. Intellectual kasi si Chris. Very, very intellectual. And ano siya, gem siya ng industriya ng show business. Closet intellectual. And ano siya, karangalan siya ng mga Pilipino.